Tayong lahat ay tumayo. Let us read. Napaatras ko pala. Ito po, no, review lang muna tayo. So, the shepherd's sheep, ang tupa ng ating pastol, owned, known, led, and sent. So, tignan natin dito. So, review lang muna tayo. Shepherd's sheep, owned. Yun po ang ating napag-aralan last week. Doon tayo nag-focus. Ano ibig sabihin ng tayo ay pag-aari ng ating mabuting pastol? Sabi doon, you are his, or the shepherd owns his sheep. And number 2, you are valued. Ibig sabihin, ikaw ay mahal ng ating mabuting pastol. And pangatlo, you are cared for. Ikaw ay inaalagaan, binibigay ang lahat ng iyong pangangailangan. And number 4, you are protected by our good shepherd. So, tayo ay kanyang iniingatan sa mga bagay na sobrang delikado. Maraming delikado sa paligid, ano? Pero ito, mag-focus tayo sa pangalawang bahagi ng shepherd sheep. Basahin natin. 1, 2, 3, go. The sheep known by the shepherd. Kung last week ay owned, ngayon naman ay known. What is the difference? Yung own. Alam na natin ibig sabihin ng owned, o tayo ay pag-aari. At alam natin ang pagiging pag-aari ng Diyos sa atin ay hindi ito tulad ng gamit, na kapag hindi mo na kailangan, itatapon. Hindi. Ibig sabihin, mahalaga tayo sa Panginoon, mahal tayo ng Panginoon. Ngayon, basahin natin ating verse. 1, 2, 3, go. And sa English naman, 1, 2, 3, go. And last, itong yung mga naunang talata dito sa verse 27, 1, 2, 3, go. Ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko. Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa oras na ito, Panginoong Hesus, na patuloy, Lord God, na kilala mo kami. Bagamat, Panginoon, alam namin na kulang pa yung ganap na pagkakakilala namin sa iyo. Kung sino ka, yung kabuuan mo, yung kaluwalhatian mo, Panginoon, konting-konti lang yung nalalaman namin, Panginoong Diyos. Pero ang buo naming pagkatao, kilala mo, Panginoon, na kahit, Panginoon, yung bilang ng aming buhok, ay alam ninyo, Panginoon. Kaya, Lord, sa aming pag-aaral na ito, muli kaming ma-inspire, Lord God. Muli kaming lumapit sa iyo bilang iyong mga tupa, Panginoong Hesus, at ikaw naman bilang aming mabuting pastol. Maraming salamat ho, Panginoon. Pagpalain niyo po kami sa pangalan ni Hesus. Amen. Ayan. So, ang focus natin dito, yung know. So, sabi dito sa verse 27, nakikilala ko sila. Sa English, I know them. And dito, ang daming beses na lumitaw yung salitang kilala. O nag-aaral kami every Wednesday, meron tayong mga estudyante rito. So, nag-aaral kami how to interpret the Bible. So, nahalaga yung mga words na nauulit. Ilang beses na lumitaw yung salitang kilala. 1, 2, 3, 4. Diba? Kilala. At ano ba ibig sabihin ng salitang kilala? Ito ba'y kilala lang sa pangalan? Ito ba'y alam mo lang yung itsura? So pag sinabi ni Jesus na kilala kita, o pag sinabi ng mabuting pastol, kilala kita, ano ang ibig sabihin nito? So tingnan natin dito. So magbibigay tayo ng 3 kahulugan ng sinabi ni Jesus Christ na I know them. O kung magiging personal, I know you. 1, 2, 3, go! You are recognized. Kilala ka ng pastol dahil may relasyon ka sa kanya. So pag sinabi natin kilala ka, you are recognized, kinikilala ka, hindi ito dahil kilala ka dahil nagkita lang kayo sa isang event o namumukaan ka lang niya. Pwede kasing kilala mo yung tao sa mukha lang o kaya kapitbahay mo. Meron ba kayong mga kapitbahay kilala nyo pero hindi nyo kilala ng personal? Ano ibig sabihin ng kilala nyo? Kilala nyo sa mukha pero wala kayong relationship. Kapitbahay mo pero hindi mo kaibigan. Kasi wala, hindi kayo, siguro kung nag-uusap kayo, paminsan-minsan lang, pero wala doon yung masasabi natin, you are close, you are friend. Ano lang, ba tawag doon? Acquaintance? Kung tama man yung term. So, tignan natin dito,
Pag sinabing ikaw, you are recognized, o kilala ka ng ating pastol, dahil may relasyon ka sa kanya, titingnan natin, ano yung nangyayari. Sabi dito sa John chapter 10, yung pa rin ang ating context, tandaan ninyo, ito ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan. Ibig sabihin po yung pastol, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. So yung mga tumatalon sa bahay, maliban na lang kung nasaraduhan ka, Pag nasaraduhan ka ng church, wala ka susi, tatalong ka. Pero hindi yun normal. Pero ang mga mahilig dumaan sa hindi dapat pagdaanan ay mga magnanakaw at tulisan. At dito, mag-ingat tayo. Ang daming dito po sa Rainbow, sunod-sunod ang mga nakawan din, At sa ating mga lugar. So mag-iingat tayo. So yung pastol ang tinutukoy dito. Hindi yan totoong pastol kasi hindi siya dumadaan sa pintuan. Wala siyang access, kumbaga. And then sa verse 2, ngunit nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Sana na-imagine natin yung larawan dito. Kasi ito medyo mahirap to i-imagine kasi hindi tayo lumaki sa isang lugar na common yung pagpapastol. Sa lugar natin, ang alam natin, trabaho natin, di ba? Sa Ortigas or ano man, yung nandito, yung mga trabaho natin dito. So wala tayong idea paano magpastol ng tupa. Siguro sa amin, nung mga medyo matatanda na, nung marami pandamo dyan sa Exodus, sa Wawa, nagpapastol kami ng kambing. Pero kambing yun, hindi tupa. So, asan dito yung kilala? Tingnan natin dito sa verse 3. Pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. And then, tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. So, yung pastol, pumasok siya ngayon sa kulungan. At tapos, pagpasok ng pastol, anong ginawa? Tinawag ng isa sa kanilang pangalan. At yun ay napakalambing yun, na hindi ka tinatawag sa ibang pangalan, kundi yung pangalan mo sa eskwelahan nung unang panahon. Ewan ko lang kung gayon pa rin sa panahon ngayon. Di ba may mga palayo na binibigay minsan yung mga teacher, oy, wala kang nameplate, tatawagin kitang Kalabaw. Familiar ba kayo, mga ganyan? Uso pa rin ba ngayon? Meron pa rin ngayon? Hindi pa. Kurimaw na ngayon. Nag-level up. So ngayon, dahil ayaw mong tawagin na Kurimaw or ano man yung tawagan ngayon, hindi pala nagbabago panahon, ganun pa rin, through all generations pa rin. So ganun. Pero dito, pagdating sa ating mabuting pastol, hindi kanya tatawagin sa ibang pangalan. Tatawagin kanya sa iyong pangalan. At sa konteksto nito, personal yun. Ibig sabihin yan, kilala ka niya. Di ba parang na-imagine na papanood nyo siguro sa Facebook, yung mga may alagang aso. Di ba yung kainan na, tinatawag sa pangalan yung mga alagang aso. Ano ba mga pangalan ng aso? Doggy. Blessing. Zenki, mga ganyan. Wag na. Tapos, meron mga pusa naman, di ba? Tatawagin yung pusa. Yung pusa, isa sa pinakamahirap na disiplinahin Kati. Ang pangalan ng pusa ko dati, si Katha, tsaka si Katniss. Kung nanonood kayo, si Katniss Everdeen, So, ganun yung personal. Kilala ka ng ating mabuting pastol. Ibig sabihin, pag tinawag ka ng ating pastol sa iyong pangalan, personal ito. Para lang sa'yo ito. Tinatawag niya yung pansin mo. Naalala niyo yung devotion natin nung fasting natin nung June? Nung tinawag si Pablo, di ba? Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Personal, 2 beses. Malalim na kahulugan yan. At ang pagtawag ng Diyos sa atin, personal. Ganon tumawag ang ating mabuting pastol. At dahil kilala niya tayo, ano naman ang epekto nito sa atin? Merong malaking blessing. Sabi dito sa John chapter 14. Pakatandaan ninyo, so para maintindihan natin ng context, sa verse 12, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. Si Jesus ang nagsasalita. Sabi, yung mga nananalig, ibig sabihin ng mga Kristiyano, yung ating pananalig kay Kristo, ito yung nagdudulot kung bakit tayo nagkakaroon ng relasyon sa Kanya. Kasi kung wala kang pananalig kay Kristo, wala kang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. So kailangan meron kang faith. Ngayon, anong sabi niya rito? Ang ganda. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko. Kaya tumatawag tayo in Jesus' name. Pero wag niyong kalimutan yung context kaya sinama natin. Kasi
Minsan nagagamit ito ng mali. O lahat daw ng ipagpipray ko ay ipapakinggan daw ng Diyos. So yung context doon, kung kalooban ng Panginoong Diyos. Okay? So kung hindi kalooban ni Lord, huwag yun ang pilitin si Lord. So yun ang context noon. Kaya sinama natin yung verse 12. Kaya sabi, makagagawa, diba, ng ginagawa ko. Ibig sabihin, yung kalooban ni Lord kasi ginawa niya yun eh. So yun ang context. Okay? Huwag yung gagamitin ng malito. And then sabi pa, inulit niya pa, kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Ibig sabihin, when you pray, according to God's will, dagdag pa natin, 1 John chapter 5, verses 11 to 13, basahin nyo na lang. When you pray, kapag ikaw nagpipray ka sa kalooban ng Diyos, at tatawag ka sa pangalan ni Jesus, papakinggan ka niya. Kasi, bakit? You are recognized. Kilala ka niya. Ay, kilala ko yung tinig na ito. Di ba yung mga magulang, kahit yung sa kids room, naririnig yung mga anak niyo, umiiyak eh. Ah, parang boses ni ano to ah. Ay, parang boses ni Elisha to ah. Ay, parang boses to ni Gavin ah. Minsan kasi parang magkaboses si Elisha tsaka si Gavin eh. Mga ganyan. Ay, boses ni Zoe to ah. Yung merong distinct voice yung ating mga anak o yung mga mahal natin sa buhay na pag tumawag, alam na natin. At si God, ganun siya. Alam niya yung specific na boses. Kahit sa mga di ba yung mga tupa, ang daming tupa niya, hundreds yan eh. Pero alam nila yung boses. Kahit alam nila yung boses ng tupa, yung mga anak nila. So ganun ka-personal. So ngayon, isang magandang kwento rito, no? So ipaikliin ko na lamang. So merong sa mga anak ni Esquiva sa Acts chapter 19, pass forward ko, no? So sila ay nagpalayas sa masamang espiritu. Kasi nakita nila si Pablo nagpapalayas ng masamang espiritu. Baka kaya din nating magpalayas. Ang sabi ng mga anak na Esquiva, 7 silang lahat. Ito yung formula sa pangalan ni Jesus. So ngayon, ano ginawa nila? Merong inaalihan ng masamang espiritu. Sabi nila, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, masamang espiritu. Anong sagot ng masamang espiritu? Subalit sinagot sila ng masamang espiritu, kilala ko si Jesus at kilala ko rin si Pablo. Ngunit sino kayo? Ibig sabihin, ginulpi sila. Mag-isa lang yun, ano? Lumabas sila ng bahay, wala silang mga damit. Bakit? Kasi hindi sila pinakinggan ng Diyos. Tandaan nyo, pag tayo, halimbawa, kami, nagmi-minister kami sa mga maraming pagkakataon na sa pangalan ni Jesus, masamang espiritu, lumayas ka sa katawan ng taong yan. Hindi dahil sa salita namin, kami nagpapalayas. Hindi dahil sa kapangyarihan namin, kundi sa pangalan ni Jesus. Without sa pangalan ni Jesus, hindi kami makagagawa, hindi kami makakapag-minister. Kung wala si Jesus, hindi papakinggan yung panalangin natin kasi si Jesus, yung ating mediator, yung tagapamagitan. At ito, yung klaseng pagkilala, recognition na meron tayo sa harapan ng ating Diyos. Kilala tayo ng ating mabuting pastol. Bakit? Kasi meron tayong relasyon kay Jesus. Pinapakinggan tayo ng Diyos Ama dahil meron tayong relasyon sa ating Jesus Sovereign Overcoming Shepherd. So yun ang ibig sabihin na pag sinabing, I know my sheep, you are recognized. Kilala ka ni Jesus. Kilala ka ng Diyos. Pangalawang ibig sabihin nito, 1, 2, 3, go! You are accepted. Tinatanggap ka ng pastol dahil lumalapit ka sa Kanya. Ito, ibig sabihin, yung kung kanina, humihiling ka, nananalangin ka, pinapakinggan. Ito naman, kung ikaw ay lumalapit, tatanggapin ka niya. Di ba parang merong kwento sa yung sa mga bata, yung pinagalitan yung mga bata, si Jesus Christ, di ba parang papahinga. Tapos may mga batang lumalapit, sinasaway, huwag kayo lumapit kay Jesus, papahinga yan. Tapos sabi, kasi tsaka yung mga bata noong unang panahon, hindi pinapansin makukulit. Iba yung kultura noong unang panahon. Hindi uso ngayon, ang kit-kit ng batang to. Diba? Ganyan, diba yung mga bata, pinapalapit natin, gusto nating yakapin. Ito, hindi, mga brusko yun eh. And then, ano sabi ni Jesus? Hayaan mong lumapit ang mga bata sa akin. Let the children come to me. Pero alam na naman natin na hindi lahat ay malayang nakakalapit. Kung ayoko nang palalamin, yung iba pang yung mga verse sa Hebrews, kung pag-aaralan natin, hindi tayo basta-basta nakakalapit sa Diyos. Bakit? Dahil banal siya. Tayo yung makasalanan. Dahil, number 1, meron tayong relationship.
recognize tayo ni Jesus. Ngayon, ang kasunod do, tatanggapin niya tayo pag lumalapit. So tingnan natin dito. Ito yung larawan. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Di parang kang VIP. Di ba yung VIP na pagpupunta ka ng concert or any event, meron kang di ba merong ticket. Pero yung mga VIP, iba yung dinadaanan. At dito, ang daanan natin, si Jesus Christ, siya yung pintuan. Hindi lahat ay pwedeng makapunta or makapasok dito sa pintuan na ito. Kundi yung mga tupa lang ni Jesus. Again, ano ang pamantayan? Ano ang kailangan? Kailangan nananalig ka kay Jesus para magkaroon ka ng relationship. At pag nakita yon, nakita ng Diyos, di ba, meron tong Holy Spirit, tinanggap si Jesus, makakapasok ka sa pintuan na yon. Malaya kang makalapit. Ayun ang larawan na ipinapakita dito na nung sinabi na si Jesus ang pintuan na daraanan ng mga tupa. Dahil tinatanggap ka niya, makakapasok ka sa Kanya, makakalapit ka sa Kanya, makakapasok ka sa presensya ng Diyos. Napakasarap maging sheep ng ating the Good Shepherd. And then sa verse 8, ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw, yung pa rin yung context kanina, na una natin binasa. Ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ibig sabihin, ikaw na tupa ng Panginoon, kaya mong ma-differentiate din, malaman kung ano yung galing sa Panginoon at galing sa masamang espiritu. Di ba may mga bad influence? Ay hindi to galing sa Diyos. Pag madalas tayong nananalangin, madalas tayong nagbabasa ng Biblia, makakatulong ito para mapakinggan natin ang tinig ng Panginoon. Maaring hindi natin literal. To be honest, hindi ko literal na napapakinggan si Lord. Bihirang-bihira. Siguro sa experience ko, not literally na narinig, pero naramdaman ko yung presence siya. 2 beses pa lang talaga, literally. 3. Yung kabataan pa ako nun. Pero, hindi ibig sabihin nun ay hindi mo malalaman yung direksyon ng Panginoon. Meron tayong tinatawag na conviction. Kaya nating mapakinggan, ito galing to sa Panginoon. Kaya pag tayo binabaliwala natin yung prayer, devotion, humihina yung antena natin. Yun talaga ang sikreto natin. Okay? Yun ang sikreto. Actually, hindi yan sikreto. Lagi natin sinasabi. Ayaw lang natin gawin. Sorry, no? Kung meron bang lahat pala ng taga-church, gumagawa niyan. Amen? Yeah, tingnan mo, nag-amen. Judgmental naman ako masyado. Lahat kayo gumagawa niyan. So, sabi sa verse 9, ako ang pintuan, I am the door. Ang sino mang pumapasok, syempre, paano ka papasok? Lalapit ka muna. Paano ka makakapasok? Kasi tinanggap ka. You are accepted. Sa pamamagitan ko'y maliligtas, papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. So sana nakikita natin yung larawan dito, nung pagtanggap ni Jesus. Hindi lahat makakapasok. Hindi lahat tinatanggap. Ang dami ng story nito, mga parable ni Lord Jesus Christ. Yung 10 virgins, di ba? Yung merong lampara. Yung kalahati, yung 5 hindi nakapasok. Yung 5 nakapasok kasi nasaraduhan na sila ng pintuan eh. Pati yung mga party, di ba? Nag-imbita sa parable, party, ikakasal yung anak. Kunin nyo to, imbitahan nyo sila. Yung isa magkakatay, yung isa merong bahay, yung isa ikakasal eh. Tumanggi sila lahat. Tapos sabi sa parable, kumuha kayo ng mga tao para dumalo sa kasalan na ito, sa handaang ito. Pero hindi lahat ay nakakapasok. Ito ang larawan na pinapakita. Kung tayo ay tunay na marelasyon kay Kristo, kung tayo ay tunay na kanyang mga tupa, makakapasok tayo sa presensya ng Diyos. At sayang yung pribilehiyo na yan. Hindi ho natin kailangang mamatay muna, no? Para makapasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung ating panalangin, yung faith challenge natin ngayon, take advantage natin ito. Ito yung pagkakataon na mas mapalalim yung relationship natin. Kasi hindi lang tayo lumalago sa pananampalataya, nararanasan natin ang presensya ng Panginoong Diyos. Ito yung sinasabi natin, na kahit broken tayo, kahit malungkot tayo, pwede tayong maging joyful in the presence of God. Si Pablo mismo nagpapatotoo nito eh. Ang daming gospel, sulat, 3. Sinulat niya for example, Philippians. Nasa kulungan siya eh. Pero tignan niyo sa chapter 1, yung sinulat niya joy. Pagdating sa chapter 4, 6, 7, di ba? Be anxious for nothing in everything. Tapos yung sa verse 4,
Yung pagiging joyful pa rin. Rejoice in the Lord always, sabi niyo doon sa verse 4. Pwede kang maging masaya, actually hindi lang masaya, maligaya, kahit broken ka. Kasi you have God in your life. At ito yung meron tayong kaligayahan sa pamamagitan ng ating mabuting pastol. Kasi meron tayong relationship sa Kanya at tinatanggap niya tayo. Napakahirap pag na-reject ka di ba? May mga nababasted dyan. Meron ba mga busted dyan? Yung mga busted, taas ang kamay. Wala. Ba't nang name drop? Di ba, masakit pag nabasted, di ba? Pero kay God, kay Jesus, hindi ka mababasted. Kasi come to me, all who are weary and heavy laden. Lumapit kayo sa akin na kayo yung mga nabibigatan, mga nasasaktan. Iyon ang imbitasyon. At lalong-lalo na, kung ikaw may relationship kay Jesus, privilege yun. Prayer is privilege. Diba? And lahat naman pwedeng manalangin, pero meron kang leverage. Ano yung leverage? Meron kang kalamangan. Kasi meron kang relationship kay Jesus Christ. And tingnan pa natin sa John chapter 14, nung sinabi, ako ang daan. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya pag tayo'y lalapit sa ating mabuting pastol, nakagawa ka ng kasalanan, pumalpak ka, o paulit-ulit kang bumabagsak, paulit-ulit mo nabibigo ang ating Panginoon, huwag kang mag-atubiling lumapit. Kagaya na sinabi sa Hebrews chapter 4, 14 to 16, huwag kayong mag-anilangan, huwag kayong mag-atubili, tatanggapin tayo. Hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi nagbabago ang pagtanggap ng ating mabuting pastol. Bagamat, syempre, sisikapin natin sa tulong ng banal na Espiritu na mamuhay na sa Kanya. Pero again, malinaw yung sinasabi sa 1 John chapter 2, verse 1, sinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, meron tayong tagapamagitan. Si Jesus. Yun ang malinaw. At dahil doon, tatanggapin tayo. Bakit? Sabi sa verse 2, namatay siya para sa atin para makalapit tayo sa ating Diyos. Salamat sa ating mabuting pastol na hindi nagbabago. Isang bagay na mahirap maunawaan, kasi tayong mga tao, pag nagkasala, yung kapwa natin, lalong-lalo na kung mabigat, minsan ang hirap magpatawad, di ba? Mahirap ibalik yung nasirang relasyon. Sa perspektibo ng tao, mahirap yon. Pero sa perspective ng Diyos, Diyos siya. Hindi nagbabago. Kaya mahirap pag nilalagay natin yung lugar ng Diyos sa emosyon natin. Hindi talaga natin maiintindihan. Kasi yung emosyon natin, selfish talaga ang tao di ba? Yun, natural yun because of our sin. Natural yun na nararamdaman natin. Pero ang Diyos natin, selfless. Pangatlo, ibig sabihin that you are known. Ano ibig sabihin nun? 1, 2, 3, go! You are saved. Niligtas ka ng pastol dahil sumampalataya ka sa Kanya. Sabi dito sa basahin ulit natin, ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Yun ang nadagdag. Dahil kilala ka, ito yung malalim na kahulugan. Pag sinabing kilala ka, hindi ka lang basta kilala sa pangalan, hindi lamang basta ikaw ay tinatanggap ka, ang epekto nito ay kaligtasan. And then, sabi sa verse 10, dumarating ang mga magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Ang dyablo ang tinutukoy dito. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Grabe yung buhay dito sa mundo, and of course, yung ultimate na hinahangad natin, buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. At makikita rin natin dito yan sa verse 26. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Kung ikaw ay walang pananampalataya kay Kristo, hindi ka kabilang sa tupa. Kambing ka. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka kambing. Amoy lang siguro. And then, naligo naman. Yung posibleng amoy kambing yung mga yan, naligo sa ulan yung mga yan kanina. Mga fresh. Mga hindi tayo pinagpapawisan ngayon, Malamig. Alright? Sabi dito sa verse 27, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak. Ito yung konteksto, Ito yung konteksto. Again,
Hindi tayo mapapahamak. Actually, verse 28 yata to. No? Mali ako nang nailagay dito. Verse 28. And then sabi dito, bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi sila mapapahamak. Naulit na naman. Mali po yung verse dito, 28 and 29 ito. So yun yung sinabi dito. Kaligtasan. Pag sinabing ikaw ay kilala ng mabuting pastol, ikaw ay ligtas. Kilala ko yan. Sige, iligtas mo yan. Di ba yun yung larawan lagi na meron tayong attorney. Nanonood ba kayo ng impeachment trial, di ba? Si Jesus, siya yung defense natin defense attorney. Laban kanino? Yung prosecution natin si Satan. Ang tawag sa kanya, accuser. Huwag yung magkamali. Baka sabihin nyo, si Satan yung mga prosecution, baka i-take nyo naman ng i-splice nyo yung video Mga splice boys, splice girls, ini-splice yung video. Pero just sa larawan, go tayo sa good governance. Okay lang yan, yung impeachment trial, go tayo dyan. Pero ito yung larawan. Ito kasi yung larawan. Meron tayong accuser. Para lang mas maintindihan natin. Yung accuser natin, lagi sinasabi sa harap ng Diyos, di ba yung kay Job? Di ba si Job, righteous man sabi dun Pero meron pa siyang accuser Kaya ka lang naman sinasamba niya kasi binibigay mo sa kanya lahat O alisin mo yung mga pag-aari niya. O inalis yung mga pag-aari. At hindi lang ari-arian, pati mga anak Tapos ano sabi ng accuser, si Satan? Kaya ka ba sinasamba niya kasi walang nararamdaman bigyan mo ng sakit yan. Nagkaroon siya ng pigsa, buong katawan. Nagkapigsa na ba kayo? Diba, isang pigsa pa lang, mahirap na Ang hirap kaya mag-drive ng may pigsa sa puwet, Kada hams, mahirap. Pero ito nga, ang ating mabuting pastol, pag kilala ka niya, you are saved. Panatag tayo, hindi tayo maaagaw ni numan. Kaya bilang conclusion, basahin natin. 1, 2, 3, go! Kanyang tupa, dahil kinilala mo siya bilang iyong mabuting pastol. Nakikinig sa... Yan, sumusunod ka sa Kanya. And nais kong i-share sa inyo, total, ito yung uso ngayon, Hindi lang tayo nagpo-post ngayon. Kasi, nagbabago ba ang pagtingin ng Diyos sa atin? Nagbabago ba ang pagkilala ni Jesus sa atin? Gusto kong i-share sa inyo itong trending ngayon hindi tayo nagpo-post dito. Ayoko mag-post sa Facebook kasi daming daming debate. Pag-usapan na natin dito. Ito yung issue. Diyos ka sa amin na kanta. Yung sa chorus, di ba? Sa lahat ng panahon. Katayin nyo nga. Nakalive tayo. Galingan nyo. Ayan. Disclaimer lang medyo technical ito. Kasi technical yung paliwanag dito. Actually, ano yung naging issue dito? Yung Panginoong Hesus at aming Ama na linya. Kasi, ang dating, para siyang oneness. Kasi bakit? Yung una, kausap mo si Jesus. Tapos, sa dulo, biglang naging aming Ama. Ang punto dito, nung nag-a-analyze nito, si Jesus ay hindi Ama. So yun lang yung pinanggagalingan nito. Kaya tayong mga composer ng mga kanta, maganda mag-ingat tayo sa ating mga kino-compose. Mahalaga din ang lyrics. Tandaan nyo yung kanta nagiging doktrina. Maaring hindi siya Biblia. Oh yes, hindi talaga siya Biblia. Pero dahil madalas siya naririnig, nagiging doktrina siya sa marami. At tinitik yun na truth. So dito, sa punto na nag-scrutinize, para magandang term, nag-scrutinize dito, ano ba ang masasabi natin? Actually, makatwiran at may punto ang argumento. As someone, yung mga nag-aaral ngayon ng hermeneutics, ano yung hermeneutics? Ito yung prinsipyo at pamamaraan ng pag-i-interpret ng Biblia. At yung tinatawag na exegesis, ito naman yung proseso kung paano mo na i-interpret ang Biblia. Bakit? Kasi,
Yung sa, kung pag-aaralan natin, kung mahilig kayo sa grammar, literary form, kasi tama nga naman, kausap mo si Jesus, tapos biglang napunta sa aming Ama. So, ang ibig sabihin ba nito, ay hindi na natin pwedeng kantahin ang Diyos ka sa amin. At ito yung pag-uusapan natin. Kasi kung, pag kinanta ba natin ito, hindi na ba tayo kikilalanin ng ating mabuting pastol? So, again, please bear with me. Medyo bibigyan lang natin medyo technical kung anong pag-uusapan natin. So, mga bagay na ikonsidera bago magkaroon ng konklusyon na mali ang kanta. Diba? Number 1, basahin natin. 1, 2, 3, go. Yan, direkta ba itong sumasalungat sa katuruan ng Biblia? Doon wala akong nakikita na direktang sumasalungat sa katuruan ng Biblia. More on sa ano siya, literary form, grammar. Yun lang yung pinag-uugatan. Pero yung mga linya, lyrics maganda. So sa akin, good na sa akin to. Pero may mga, magbibigay lang ako ng example ng kanta. For example, ito, hindi ko kakantahin to. Yung Reckless Love. Bakit? Kasi direktang salungat sa katuruan ng Biblia. Nowhere in the Bible that the love of God is reckless. Ano ibig sabihin natin? Hindi natin matatagpuan sa Biblia na ang pag-ibig ng Diyos ay reckless. Ano ba yung reckless? Walang bara-bara, hindi pinag-isipan, spontaneous, biglaan. Yun ang ibig sabihin ng reckless. Pero palitan nyo na ng selfless love. Good yan. Nag-gets yung difference? Kasi pag kinanta mo yan, tapos yung mga tao na nakarinig nito at hindi masyadong alam ang tinuturo ng Biblia, ituturo na nila yan eh. Nagtuturo tayo ng mali. Kasi hindi natin matatagpuan sa Biblia na ang pag-ibig ng Diyos ay reckless. Na para bang mula sa kanyang emosyon, bigla na lang nagbago, pabago-bago, biglaan. Ang pag-ibig ng Diyos mula pa, ano sabi sa Bible? From the foundation of the earth. Sa Tagalog, hindi pa man nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Ang Diyos ay Diyos na ng pag-ibig. Nakikita natin yung difference. Direktang, sumasalungat siya sa tinuturo ng Biblia. Pero ito yung solusyon dyan. Palitan mo siya ng selfless love. Mas pasok na siya. Diba? Ito yung naman yung solusyon. Kung gusto yung kantahin ito, palitan niyo yung lyrics. Pwede naman yan. Ginawa nga natin dati yan sa ano eh. Ano bang kanta yun dati? Hindi ko na maalala. Noong unang panahon pa yun. So, again, ito yung una nating punto. Kung direktang sumasalungat sa katuruan ng Biblia, problema yon. Huwag nating kakantahin. Or else, palitan natin yung linya ng mga lyrics. Actually, maganda yung kanta eh. Reckless Love eh. No? Itong lang linya lang ito. Pangalawa, basahin 1, 2, 3, go. Paniniwala ng composer. Kanina na, pasensya na kayo, no? Ulitin natin. Nabanggit natin kanina yung hermeneutics tsaka exegesis. Isa sa tinuturo natin sa ating mga estudyante, pag iunawain mo yung Biblia, napakahalaga, tignan mo yung perspektibo or POV, point of view ng author. Ano ba ang paniniwala ng author? Ano ba yung paniniwala ng church na pinanggagalingan niya? Ito yung kanilang paniniwala, statement of faith. So katulad natin sila eh. Ito yung statement of faith nung Hope Filipino worship, ano? We believe in the one true and eternal God, the creator of everything. God is one but exists in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ibig sabihin, nung nag-compose at kumanta ng Diyos ka sa amin, katulad din natin, naniniwala na merong isang Diyos sa tatlong persona, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ibig sabihin, maaalis na natin yung idea na ang composer o yung kanta ay oneness. Ano ba yung oneness na kanina pa natin sinasabi? Na ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Banal na Espiritu, iisa lang yan. Nagbabago-bago lang ng anyo. Pero iisa lang yan. Hindi sila three persons. Pero tayo naniniwala tayo. Tatlong persona, sabi dito, they are co-equal, co-existent, and co-eternal. They play different roles in human history working together. Bakit iba-iba yung roles? Si God the Father, siya yung nakaupo, di ba, sa trono. Si Jesus, siya naman, yung Son, na nagkatawang tao. Ano sabi ng Biblia? Ngayon ay nasa kanan ng Diyos. Hebrews chapter 12. And then, ano yung Banal na Espiritu? Ang Banal na Espiritu, mababasa natin John 14 and John 16. Nung umakyat si Jesus, siya naman bumaba ang Banal na Espiritu. Iba-iba yung mga roles nila. So, one God, three persons. Alright? Sana mas naging malinaw. Ibig sabihin, kung titignan natin, walang green flag ito. Check. Kasi, naniniwala ang composer
na sa Trinity, katulad natin. Actually, no, pag tingnan natin yung lyrics, pag-aralan mo, kasi hindi natin kilala yung composer, hindi natin ma-interview eh. So kung titignan mo, i-analyze mo yung kanta, lumitaw dyan Trinity. Sa lahat ng oras, nariyan ka sa amin, Holy Spirit. Yung Holy Spirit kasama natin. Panginoong Isus, Son, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. So in-address niya tatlo. Holy Spirit, Son, and Father. Hindi naman formula yan eh. Kailangan mauna yung Father, Son. Hindi. Makikita nyo sa Biblia, iba-iba eh. Nagpapalitan yan. Pangatlo, yung ito sa mga singer, mga composer, address sheet. Meron tinatawag na address sheet. Ano yung address sheet? Halimbawa, nung una kausap niya si Jesus, tapos dumirekta siya ngayon, yung address niya ngayon is aming Ama. Ano ba yung address sheet? Yung pagpapalit ng point of pwedeng nag-iba yung kumanta, or iba yung kinausap mo bigla. Ito, sa punto na ito, iba yung kinausap. Una si Jesus, pangalawa yung Ama. Pwedeng ganun. Ano yung mga halimbawa ng kanta na mayroong mga address shift na tinatawag, yung gaya ng dati? Diba? Sino yung sa unang linya, after the rest of the line, except sa dulo, sino yung kumakanta? Diba? Dati-rati. Ganun ba, Gary B? Laman ng puso mo ay ang pangalan ko. Sino yung kumakanta nito? Perspective or POV ng Diyos yan eh. Di ba? Ako si Gary Granada, Gary Lising. So, kung makikita natin dito, meron siyang address shift. Una, yung nagsasalita, si God, ang kinakausap niya, yung tao. Pagdating sa dulo, yung tao na yung nagsasalita, ang Diyos na yung kausap. Panginoon, ako'y nabulag ng magdanayang mundo. Ako ay patawarin mo. So nakita natin, this is the art of song. So hindi natin pwedeng alisin yung sa Diyos ka sa amin, yung art of the song. Merong address shift, nagkaroon ng pagbabago. So isa pang halimbawa, yung 10,000 Reasons, una kausap niya yung kaluluwa niya eh. Tapos biglang pumunta, kay God. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your. Biglang naging second person. Kasi ito, yung His, third person. Tama ba ako? Yung sa mga mahilig sa grammar, ano? So nakita natin, may address shift. Kung magiging technical tayo, pwede natin sabihin, ay mali. Kausap mo kaluluwa, biglang ano. Pero sa kanta, ito yung tinatawag na address shift. Sa Psalms, meron din yan eh. Marami tayong makikita, pero ito lang example. The Lord is my shepherd, I shall not want. Diba? Pinapahimlay niya ako. And hanggang sa verse 3, niya. He. Diba? The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down. Pero pagdating sa verse 4, biglang nagkaroon ng address shift. Dumirekta na siya. Ang tungkod mo at pamalo. Your rod and your staff, they comfort me. Kung una, maaring kausap niya yung tao, declarative statement, ng kanyang pangungusap mula sa verse 1 to 3, biglang verse 4, biglang dumiretso siya ngayon kay Yahweh. Address shift. Sa mga gusto mag-compose ng kanta. Kaya na mahalaga, alam natin yung perspective ng singer. Pang-apat, ano ba yung pananaw nating mga kumakanta nito? Yung tanong natin, nang kinakanta ba natin ito, dinedeklara ba natin, isa lang ang Diyos. Isa lang yung Ama, isa lang yung Anak. Oneness tayo. Wala naman eh. Genuine yung pagsamba natin. We believe in one God. 3 persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. At sa akin, mahalaga ito. Meron bang kumakanta nito ng Diyos ka sa amin, nagiging technical pa tayo? Ay, hindi ko kakantahin ito kasi sabi, kailangan kung pag ama lang, pag anak lang. Yung lyrics. Wala naman eh. Kinakanta mo yan mula sa puso mo na may tao sa puso mo na lumalapit ka sa makapangyarihang Diyos na nagmamahal sa iyo. At ito, konektado sa topic natin ngayon. And lastly, basahin natin, 1, 2, 3, go. Yan. Nagbabago ba yung pagtingin sa atin nung kinanta mo yung Diyos ka sa amin? Halimbawa, kinanta mo, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa akin, Panginoong Isus.
purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. It's your choice. Pero sa akin, baka kasi yung sa atin, baka nagdududa na tayo, ayaw na nating kantahin ito, kailangan nating magdala ng magbigay ng is, kumbaga. So we can sing this song na hindi magbabago ang pagtingin, pagkilala ng Diyos sa atin just because of this song, because of the lyrics. Kasi ang pinakamahalaga, we know, we believe in the Lord Jesus Christ. He is our good shepherd. We believe sa kanyang Diyos Ama na pinadala ang kanyang bugtong na anak. Naniniwala tayo sa banal na Espiritu na kasama natin ngayon. Hindi magbabago ang pagtingin ng ating Diyos sa atin. Kaya lastly, basahin natin to tayo, fast forward na tayo. Basahin natin ito. Tayo, 1, 2, 3. Tayo muna tayo. And then we will pray para sunod na natin ang ating komunyon. 1, 2, 3, go! Hindi magbabago ang pagtingin sa iyo ng mabuting pastol. Kilala ka niya, tinatanggap ka niya, iniingatan ka niya sapagkat ikaw ay kanyang tupa. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sapagkat kilala mo ako, kilala mo ang bawat isa sa amin, kilala mo kaming lahat, Panginoon. Maraming salamat po dahil tinatanggap mo kami, niligtas mo kami, Panginoong Diyos. Maraming salamat dahil pinapakinggan mo ang aming pagtawag sa iyo, aming mga panalangin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Lord. Dahil sa pagkilalang ito, Panginoon, may lakas loob kami na lalapit sa iyo, tatawag sa iyo, mananalangin sa iyo, Panginoon. Dahil anuman ang aming sitwasyon, anuman maaring bumagsak kami, o anumang mga ginagawa namin, or sa mga tagumpay namin, sa lahat ng panalangin namin, alam namin, kilala mo kami. Kilala mo ang bawat isa sa amin at pinapakinggan mo ang tinig ng iyong mga tupa. Kaya ang panalangin namin, Panginoon, ang pagkilala namin sa iyo ay mas lumalim pa, Panginoon. Lumalim pa kami sa relasyon sa iyo, sa pagkilala sa iyo, sa pakikinig at pagsunod sa tinig mo, aming mabuting pastol. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, at ngayong araw na ito sa aming pagsasalu-saluhan na mga sangkap ng komunyon, Panginoon, patuloy, Panginoon, na ang pagkilala naman namin sa iyo, mas lumalim pa. Lumalim ang pagmamahal namin sa iyo, aming relasyon sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo po kami. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.